Bakit po wala ho nagbabanggit sa laman ng COA report na pinag-usapan namin mismo ni Ma'am Heidi Mendoza, ni Shelo Magno, ni Ma'am Pedito, na ito ay hindi nagsisinungaling. Di ba tanggapin natin ang katotohanan, there's pure mismanagement and misinformation dito po sa PhilHealth na ito. Magpakatotoo po tayo. Ako lang po nagtataka kung bakit pati ang ating Pangulo parang hindi ito nalalaman. Mga kabayan, trending at mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang kilala at batikang broadcaster na si Ted Filon. Matatandaan na nawala si Filon ng ilang araw sa kanyang programa kung saan ay kumalat ang iba't ibang issue sa social media at mga vloggers na di umano ay pinatahimik na ang nasabing broadcaster. Para po sa kaalaman ng lahat, si Ted Filon ang tila nag-iisa na lamang na matapang at lumalaban o tumutuligsa sa mga maling pamamalakad ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at mga alipores nito, kasama na ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez Jr. Namiss niyo ako? Namiss ka namin. Miss ka nila kaya masayang-masaya sila. Ikaw talaga. Oh. Ay naku, namiss ka naming lahat. As in, lahat ng mga comment section dito ang sinasabi nila, nasan si Manong Ted? Ibalik si Manong Ted. Oo, meron pa akong ang dami nagpasa sa akin ng mga link na ano mo ba, Direct Grace. Ted Filon, pinatahimik na. Meron pang isa, Ted Filon, nagurgur na ba? May ganun pa. Yun yung tanong nila dito. Oo. Ted Filon, may death threat. Ted Filon, pinatanggal na. May ganyan. Dami. Sobra. Opo. First day pa lang yun, first day. Ito pa ang pinaka-exciting nung napanood ko. Sa muling pagbabalik ni Ted Filon sa kanyang programa kasama si DJ Chacha, meron siyang ibinunyag sa publiko at ito ay may kaugnayan sa controversial at issue na pinag-uusapan ngayon, kaugnay naman sa PhilHealth, kung saan ay tinanggalan ng budget ng gobyerno ni PBBM ang naturang ahensya. Tinanong lang niya kung totoo daw ba yung mga nandun sa YouTube. Sabi ko, ano nga pinagpapanood mo kasi? Ba't ganun sila? Importante ka sa buhay nila. Maganda kang content. Ikaw na lang kasi ang alam mo yun, bukod sa maganda kang content, ikaw na lang kasi yung natitira, no? Siyempre kasama mo si DJ Chacha. Kayo na lang kasi yung natitira sa mga alam namin na, siyempre, yung mga kasamahan ninyo na nagsasalita. Yung iba kasing mga kasamahan ninyo, abay, hindi nagsasalita. Wala na. Sa lahat po ng mga kababayan natin, mamaya po meron tayong hindi kagandahang balita na naman about PhilHealth. Sorry pero we really have to, reveal this information dahil ito po yung napaka-importanting bagay sa isyong ito. Ikaw at ako, tayong lahat may pakialam. Sa pinakahuling vlog ni Ted Filon kasama si DJ Chacha, binanatan niya ang ilang mga congressman pati na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay naman sa issue ng PhilHealth kung saan ay natuklasan nila na pinagmumulta ito ng bilyon-bilyong piso. Ano nga ba ang tunay at totoong issue kaugnay dito? Pakinggan natin ang naging pahayag ni Manong Ted Filon. Ito matindi. Hawak ko namin dito ang desisyon, mga kapatid, mismo na pinirmahan ng mga commissioners po ng National Privacy Commission at dito, mga kapatid, pinagmumulta ang PhilHealth. Alam niyo kung magkanong laki ng halaga? Pinagmumulta ang PhilHealth ng halagang mumulta po sa PhilHealth. Bakit po ba tayo nakatutok po sa isyong ito, mga kapatid? Para po klaruhin lang natin ang mga totoong pangyayari kasi hindi ko kami makarinig ng tamang pangyayari. Even in Congress, kami lang po, with all due respect, sa dinami-dami po ng researchers ninyo, ng mga abogado ninyo, ng mga tauhan ninyo, bakit po wala ho nagbabanggit sa laman ng COA report na pinag-usapan namin mismo ni Ma'am Heidi Mendoza, ni Shelo Magno, ni Ma'am Pedito, na ito ay hindi nagsisinungaling. At dito po, klaro na wala pong surplus fund ang PhilHealth. Anong pinagsasabi nyo, Mr. Ledesma, na hindi na kayo maniningil ng premium contribution? Anong sinasabi nyo na magdadagdag kayo ng benepisyo? Ano sinasabi nyo na okay lang magbigay ka ng 89.9 billion sa National Treasury kasi sobra-sobra ang pera ninyo? Ano yun?
Pinaasa niyo po kami. Si Ma'am Pres sinasabi, paano pag nag-collapse ito? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, Nakabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Budget. Right. Budget po ang pag-uusapan din natin mamaya. Kasi po, ang sinasabi ho ng Malacanang, thorough daw po, no? Thorough ang pag-aaral ng ating presidente. Masing fila, kumala rin man. May ganon? Bago pirmahan, talagang binusisi ng maigi. Bukas daw ang pirmahan? Oh, asan December din? 30, Monday. Monday. Isasabay sa Rizal D. Okay, so nangangahulugan na wala nang saysay yung pinagdaanan natin ng budget deliberations. At saka yung sinasabing BICAM na yan, na photo op lang pala, di ba? Picture-picture lang. Nagpulong sila doon. Saan? Sa Manila Hotel. Wow! Gumasta pa kayo ng pagkalaki-laki. Wow. Hindi ba? I mean, ako, aga-aga nito. Sige, babalik ko na. na-miss namin I sa'yo am so back. At nang lumabas po yung versyon ng end of the day, budget. Eh, ano pang saysay, mga kapatid? Ng BICAM. Ng mga gastos pa tayo ng gas. At the end of the day, yung small committee na yan, practically po, hindi pala kasama mismo yung finance committee chairman ng Senado. I mean, ay sa ating mga mukhang iba. Di ba? Mukhang may mga nagdesisyon lamang dito. At nang lumabas po yung versyon ng small committee ng BICAM na yan, kahindik-hindik. At hindi pa ho sila kikilos nga kung hindi po nag-ingay dito ang marami. Yes. Kung hindi po sinabihan sila na itong pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya ko rin po natataka naman din, bakit yung mga anti-corruption advocates dyan sa ating pong mga parang tahimik sila, di ba? Tahimik. Walang say. Well, nung lumabas po itong version na inaprubahan ng both houses ratified, as usual po, in the Senate, well, in fairness ngayon, dadalawa. Kasi noong una isa lang dalawa. Alright, dito po sa lower house, as usual, makabayan lang. Abay, kahindik-hindik pong kinalabasan. So dahil po sa ingay at yung banta na baka mapahiya sila dahil po ito'y labag sa ating saligang batas, dadaan ngayon sa review. So sino ngayon nagre-review? Si Presidente, si Executive Secretary, si Finance Secretary, si Budget Secretary, and si NEDA at si DPWH. Nasama DPWH. Kasi sila may pinakamalaking budget at diba? nadagdagan ba naman sila ng Ba't di niyo sinama si 289 Sani billion? Angara? Exactly. Di ba? So nangangahulugan, opo, dumaan kayo sa pagkahaba-habang budget hearing, pagkalaki-laki ng istorbo sa trabaho ng mga taong gobyerno, pagkalaki-laking gastos, at the end of the day, sila din ang magre-review. Exactly. At ngayon daw po, ano yun? Hihimay-himayin nila. Ano yun? How do you amend, alright, a ratified budget? So, through line veto. Pag isa-isa. Baka at the end of the day, magkaroon na naman dito ng ilang pahong constitutional issue. Kasi sinasabi ho ng iba, ang mga panukala ng iba, ibalik sa amin, ayusin namin. And we will ratify again. Ayaw naman ng Pangulo ng Ayaw gano'n. naman daw po kasi hindi daw yun yung proseso. Hindi daw ganoon Well, yun. anyway, Kasi ratified nandiyan naman na sa nga. kanyang opisina yung dating Supreme Court Chief Justice, paalam sa batas, so hintayin natin. But basically po mga kapatid, dito po sa isyong ito, kaya po nangyayari ito kasi hindi ho tayo nakikialam. Mabuti po na lamang at may mga tao, and we have to give credit sa mga tulad po nila Cielo Magno, no? At ilang pahong mga cause-oriented persons na concerned sa budget na ito. Maaari pong hulaan na, i-bash na ho na kung ano-ano. Huwag niyo pansinin yun. Kasi dito mga kapatid, mamaya hihimayin ko na natin to ulit. Itong issue po ng budget na ito para nyo maintindihan kung gaano ka-importante. Lalo pa at sa pinakahuling balita po ng Treasury Department natin. Kunin mo yung business page dyan, sinasabi ko kanina. Ano ang sinasabi dito sa balita?
budget deficit reached 1.2 trillion pesos in first 11 months. Yan po ay mula nga January to November 2024, mga kapatid. 1.2 trillion pesos budget deficit. Okay. Oh, wow. So, nangangahulugan mga kapatid, opo. Oo. Yun daw pong revenue collection natin, 4.1 trillion pesos. Yung pong 11th-month expenditure is 5.3 trillion. Kaya 1.2 trillion ang ating deficit. Tama. So we're spending so much doon sa ating kinikita. Oo. Sobra ang ginagastos natin sa kinikita. Okay. So basically po dito talaga kinakailangan magtipid, di ba? Magtipid. Magtipid sino? Dapat gobyerno. Di po ba? Pero nararamdaman nyo ba na nagtitipid po sila? So, na-miss nyo ako? Na-miss ka namin. Miss ka nila kaya masayang-masaya sila. Ikaw talaga. Oo. Ay naku, na-miss ka naming lahat. As in, lahat ng mga comment section dito ang sinasabi nila, nasan si Manong Ted? Ibalik si Manong Ted. Oo, meron pa akong ang dami nagpasa sa akin ng mga link na ano mo ba, Direct Grace? Ted Filon, pinatahimik na. Meron pang isa, Ted Ikaw kasi, Filon, nagurgur na ba? May ganun pa. Yun ang tanong nila dito. Okay, oo. Ted Ted Filon. Filon, may death threat. Ted Filon, pinatanggal na. May ganyan. Marami. Dami. Sobra. Opo. First day pa lang yun, first day. Ito pa ang pinaka-exciting nung napanood ko. Ano? DJ Chacha nagkakautal-utal. Napanood nyo? Oh. DJ Chacha nagkakautal-utal sa Tama. pagpapaliwanag kung nasan si Ted Filon. Siya na ba ang susunod? Napanood nyo? Kaya nagpaalam na ako sa kanila. Sabi ko, baka naman pag ako'y nawala, sabi niyo, ako man ang nagurgur, ha? Hindi kasi, Sabi ko, hindi daw kasi sila sanay na wala ka. Sabi ko, ganito na ba ako ka-importanting tao na ako ang content ng mga vlog ninyo? Oo. Ay, si Percy Lapid nga nung pinatay, nung ginurgur nakita mo naman, naging balita. Ikaw pa kaya? Mga wala naman ako, wala namang nag-content eh. Oo. Tsaka daan-daan libo ang views. Ay, 500,000 na. Oo. Yung iba, 500,000, 600. Pinagkakita. Sino kaya yung mga yan? Ang ka talaga. Tapos meron pa dito yung pinakabago. Ano yung pinakabago ko sa yung... Pinakabago, parang ako yata yan Anong title ng pinakabago ko sa iyo na ipadala kahapon? Oo. Yun nandun sa GC. Oo. Anong title? Tinakot nga ba? Bakit wala sa show? Mas may Ako yan picture mo. Ayan o. Sa akin yan Na di ba? O sige. Kinaklaro natin kasi nung nawala si Manong Ted, hindi naman ako nag-vlog na tinakot. Nung nag-clarification si DJ Chacha kahapon, ayun ang binlag natin. Kaya akin yan yung title na yan. So, ngayon po nandito na po ako. Umabot nga hanggang Canada. Tinakot nga ba, ba't wala sa show? Tid ng tatay ko, napatawag sa akin, di naman tumatawag, hindi nga bumati ng Merry Christmas eh. Tinanong lang niya kung totoo daw ba yung mga nandun sa YouTube. Sabi ko, ano nga pinagpapanood mo kasi? Ba't ganun sila? Importante ka sa buhay nila. Maganda kang content. Ikaw na lang kasi ang alam mo yun, bukod sa maganda kang content, ikaw na lang kasi yung natitira, no? Siyempre kasama mo si DJ Chacha, kayo na lang kasi yung natitira sa mga alam namin na, siyempre, yung mga kasamahan ninyo na nagsasalita. Yung iba kasing mga kasamahan ninyo, abay, hindi nagsasalita. Wala na. Tama yung sabi mo, nasan na yung mga lumalaban? Some views. Tinakot nga ba bakit wala sa show? Yan ang title. Ayan, Kita mo na. akin yun. So ngayon, sigurado ko nanonood sila ngayon. O yan, mamaya may bagong yan. Nanonood kami po ngayon. Ang content. Ted Filon umamin na sa pagbabalik.
yung isang video, inedit pa yung mukha kong umiiyak. Umiiyak. Nakita mo yun? Oo. Si ano yan, si PH Update yan. Ted Bailon, pinatahimik. Tapos Alright. inedit yung mukha ko parang may luha pa. Sa lahat po ng mga kababayan natin, mamaya po meron tayong hindi kagandahang balita na naman about PhilHealth. Sorry ha, pero we really have to, reveal this information dahil ito po yung napaka-importanting bagay sa isyong ito. Ikaw at ako, tayong lahat may pakialam. Abangan po sa aming pagbabalik. Pero eto matindi. Hawak ho namin dito ang desisyon, mga kapatid, mismo na pinirmahan ng mga commissioners po ng National Privacy Commission at dito mga kapatid, pinagmumulta ang PhilHealth. Alam niyo kung magkanong laki ng halaga? Pinagmumulta ang PhilHealth ng halagang mumulta po sa PhilHealth. Dito po sa nangyaring data breach na ito ay 228.6 billion pesos. Isa itong taktika para makuha yung reserve fund ng PhilHealth. Ang detalye, ano po ang reaksyon ng inyo pong union dito po sa inilabas na nga na desisyon ng National Privacy Commission at ito po ang pinakadulo po nito doon po sa kanyang dispositive portion. Mamaya ko po babasahin ang ilang pang mga nakalagay dito, but basically po dito sa dulo sinasabi po na imposes administrative fines against the Philippine Health Insurance Corporation for its failure to implement reasonable and appropriate measures to protect the security of personal information under Section 20 of the DPA, Data Privacy Act. Ayan, okay. The administrative fines to be imposed shall be 2% of Philippine Health Insurance Corporation's 2022 gross annual income, which is 228,633,019,710 pesos and 96 centavos. Okay. Malaki po itong halagang ito. Ano po ang reaksyon ng Union? Bakit po ba tayo nakatutok po sa isyong ito, mga kapatid? Para po klaruhin lang natin ang mga totoong pangyayari kasi hindi ho kami makarinig ng tamang pangyayari. Even in Congress, kami lang po, with all due respect, sa dinami-dami po ng researchers ninyo, ng mga abogado ninyo, ng mga tauhan ninyo, bakit po wala ho nagbabanggit sa laman ng COA report na pinag-usapan namin mismo ni Ma'am Heidi Mendoza, ni Shelo Magno, ni Ma'am Pedito, na ito po ito ay hindi nagsisinungaling. Ito po ay ebidensya na hango sa mga pag-aaral. At dito po, klaro na wala pong surplus fund ang PhilHealth. Anong pinagsasabi nyo, Mr. Ledesma, na hindi na kayo maniningil ng premium contribution? Anong sinasabi nyo na magdadagdag kayo ng benepisyo? Anong sinasabi nyo na okay lang magbigay ka ng 89.9 billion sa National Treasury kasi sobra-sobra ang pera ninyo? Ano yun? Pinaasa nyo po kami. Si Ma'am Pe sinasabi, paano pag nag-collapse ito? Kayo ba mananagot sa aming lahat, Mr. Ledesma, sa lahat ng board members niya? Kayo ba sasagot sa aming pong pangangailangan medical? O kayo po na lamang ay magre-resign at maganda pa rin ang takbo ng buhay? Di ba? Tanggapin natin ang katotohanan. There's pure mismanagement and misinformation dito po sa PhilHealth na ito. Magpakatotoo po tayo. Ako lang po nagtataka kung bakit pati ang ating Pangulo parang hindi ito nalalaman. Bulag ba sa katotohanan o sa mga bulong o anuman? But basically po, again, sabi nga ng Presidente, di ba, sa mga bumabatikos sa PhilHealth, ang sabi niya, aralin niyo daw yung issue bago kayo magkomento. Siguro po, abiso rin kila Ma'am Shelo Magno sa mga bumabatikos dito, pero sir, wala na pong iba pang pag-aaral na mas malaliman kung hindi ang COA report. Because after all, it's their constitutional mandate to do the audit. And I beg, plead, and pray that please open your eyes and study the matter. Dahil baka po ibang informasyon na niyo pong tinatanggap. Mga kapatid, ito pong issue ito napaka-importante. Kaya nga sabi ko ho nung isang araw lang, girl, may tumawag na naman sa akin. At hindi po ang problema niya. No? From NKTI, kinakailangan ilipat yung pasyente sa heart center dahil daw po yung aorta ng bata ay namamagana. And the same problem.
Pagdating doon sa ospital po, paghahanap po ng kwarto, sasabihin na naman, kasi humingi ka ng hindi suite room, ordinary lang po na kwarto. Bakit? Maselan yung kondisyon. Alam nga naman doon ka sa ward na punong-puno na at takaw infeksyon. So humihingi sila ng kwarto. Hindi ho dahil sa ito'y luxury. It's a necessity for the patient. Alam niyo magkano pinahahanda sa kanila? 4 million pesos. My God. For Diyos por Santo. Malapit sa akin, saan ka makakahingi ng guarantee letters na naman? Para lang masiguro na bibigyan ka ng atensyon sa heart center. 4 million pesos. Saan ka kukunin ng ganung malaking pera?